Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at tagapagsubaybay sa inyong YouTube channel. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1989. May sarili po kaming punerarya at yun na rin po ang kinagisnang kong hanap buhay kasama ang aking ama. Ang tahimik naming pagtatrabaho ay ginambala ng isang misteryosong pangyayari na naganap sa baryo ng Mantagbak. Naging palaisipan kasi sa amin ni tatay ang dahilan ng pagkamatay ng mga dalagita na dinadala sa amin. Hanggang isang araw ay nagbago ang lahat. Nasusubok sa tibay ng aking loob. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Seryo. At ito ang aking kwento. Anak, kanina pa kita hinahanap ah. Abay aalis na tayo. Sige po tay, tatapusin ko lang po to. Tama na ang pag-iensayo mo sa punching bag na yan, anak. Abay baka gabihin tayo sa daan eh. Dapat 2:00 ng hapon na ihatid na natin ang bangkay sa baryo. Mahirap na. Baka kung kailan dumilim saka pa tayo aalis. Sige po tay, sunod na po ako sa inyo. Tara na, itigil mo na yan. Opo, yan na po. 2 suntok sa tagiliran ng punching bag ang pinakawalan ko bago ko itinigil ang aking ginagawa. Ipinunas ko sa aking pawis ang face towel na nakasabit sa aking batok. Pagkatapos ay naghubad ako at nagpalit ng damit. Saka lumabas ng kubo at sumunod sa aking ama na nauna nang sumakay sa karo ng patay. Maghahatid kami ng bangkay sa baryo ng Magtagbak. Medyo malayo yon at libliban lugar, kaya ilang oras din ang magiging biyahe namin. Pagkasakay ko ng sasakyan ay sinimulan ng aking ama na buhayin ang makina nito. O ano, wala ka na bang nakalimutan? Wala na po tay. Binili na mo ba si Tatay Goryo? Nagagabihin tayo sa pag-uwi. Opo, kanina pa po. Mabuti naman kung ganun. Si Tatay Goryo, ang aming imbalsamador. Matagal na siyang nagtatrabaho sa amin at itinuturing na naming pamilya. Magmula nang maghiwalay ang mga magulang ko, siya na ang nag-alaga sa akin. Maya-maya pa ay umandar na ang aming sasakyan. Kaya't napako ang aking atensyon sa daan. Mabato ang kalsadang binabagtas namin, kaya medyo gumigewang ang aming sasakyan. Habang abala ang aking ama sa pagmamaneo, naisip kong tanungin siya tungkol sa aking ina. Tay, may balita na po ba kayo kay nanay? Kung meron man akong balita sa iyong ina, ay malalaman mo kagad. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Halata ko sa sagot ni tatay na ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa aking ina. Kung hindi niya pinagbuhatan ng kamay si nanay, marahil hindi umalis si nanay. Sigurado ay napansin ng aking ama ang biglang pananahimik ko. Kaya naman, nagtanong siya sa akin. Sandali lang. Bakit mo naman biglang naitanong ang tungkol sa nanay mo? Masama ba ang loob mo sa nangyari? Dahil kung hindi sa akin, baka buo pa ang pamilya natin ngayon? Hindi naman po sa ganun, tay. Kung may babalik ko lang ang nakaraan, hindi ko na sana yung ginawa. Alam ko naman po na nabigla lang po kayo at pinagsisisihan nyo ang ginawa nyo kay nanay. Kung nasan man siya ngayon, sana maayos ang kalagayan niya. Siguro, may pamilya na siya at mga anak. 9 na taon na po lumipas magmula nang umalis si nanay. Baka po masaya na siya sa bago niyang pamilya. Tay, bakit po ba hindi pa kayo nag-aasawa hanggang ngayon? Pambihira ka naman, oo. Bakit naman napunta ang usapan natin sa pag-aasawa ko? Para naman sumaya po ulit kayo.
Tsaka, para makalimutan niyo na po kahit papano si nanay. Ay nako, seryo. Walang kapalit ang nanay mo sa puso ko. Siya lang ang babaeng minahal ko. Isa pa, tanggap ko nang magiging ganito ang kapalaran ko. Alam ko naman na kapag tumanda na ako, ay hindi mo ko pababayaan, di ba? Aba, syempre naman po, tay. Maiba nga pala tayo ng usapan, anak. Napapansin ko kasi napapadalas yata ang pag-iensayo mo sa punching bag. May pinaghahandaan ka ba? Naku tay, wala ho. Libangan ko lang ho yun. Nagpapakasaya lang po ako sa karunungan na itinuro po sa akin ni Tatay Goryo. Magmula po kasi na matuto ako sa pagsuntok. Para bang hinahanap-hanap na po ng katawan ko ang punching bag na yon. Pakiramdam ko para akong boksingero eh. Kung sa bagay, nakikita ko naman na malaki na talaga ang ipinagbago mo. Ilang punching bag na rin ang nasisira mo dahil sa lakas ng kamao mo. Naisip ko lang, anak, baka binabalak mong pumasok sa larangan ng boxing. Naku tay, wala po akong balak na pumasok dyan. Tsaka mabuti na rin po yung may konting alam ako sa self-defense. Yun lang po yun. Hindi na nagsalita ang aking ama na si Mang Hiner. Nakapokus lamang siya sa unahan ng aming sasakyan. Napatingin na rin ako sa daan, kaya napansin ko na para bang kakaiba ang itsura ng lugar na aming nadadaanan. Tay, mukhang hindi po itong daan papunta sa baryo ng Mantagbak ah. Ito pa rin ang daan papunta sa baryo ng Mantagbak, anak. Dumaan lang tayo sa shortcut para hindi masyadong makalog ang ataol sa loob ng sasakyan natin. Ay, akala ko po naliligaw na tayo eh. Teka tay, wala po ba kayong napapansin sa mga bangkay po na dinadala sa atin? Wala naman, anak. Ano ba napapansin mo sa mga bangkay? Hindi po ba nababanggit sa inyo ni Tatay Goryo? Nakakatakot daw pong itsura ng bangkay. Ano po bang meron sa lugar na yun, tay? Abay, hindi ko rin alam, anak. Pero nabanggit na rin sa akin yan ni Tatay Goryo. Hindi ko lang pinansin. Hindi niyo po ba tinitignan ang katawan ng bangkay? Hindi, anak. Si Tatay Goryo mo lang talaga ang nakakapuna sa bangkay. Hindi na ako nagtanong kay tatay. Ibinaling ko na lamang ang aking atensyon sa gilid ng kalsada. Pagkalipas ng 2 oras na pagbiyahe, sa wakas ay narating na rin namin ang Mantagbak. Pagsalubong pa lang ng pamilya ng namatay, ay bumuhos na kagad ang luha ng mga kaanak. Sanay na ako sa ganong eksena, kaya lang ay hindi ko pa rin maiwasan ang hindi malungkot. Lalo na kung ang ikinamatay ng biktima ay dahil sa kagagawan ng isang taong halang ang kaluluwa at pinatay sa karumal-dumal na paraan. Anak, tulungan mo akong buksan ng pinto. Dapat pala, ipinaayos na natin to bago tayo umalis ng bahay. Nasira lang naman po yan dahil lubak-lubak po ang kalsadang dinaanan natin kanina eh. Oo nga no, baka nga dahil doon. Pagkalipas ng 5 minuto, ay nabuksan namin ang pintuan. Halos mabingi kami ni tatay sa malakas na iyakan ng mga taong naroroon. Hanggang sa pagpasok namin sa loob ng bahay ng pagbuburulan. Napansin ko na marami ang mga taong nakaupo sa silya. Naghihintay sila sa patay. Kanya-kanya ng bulungan. Halos lahat ay nakikisimpatya sa nangyari sa dalagita. Anak, kunin mo ang bayad at uuwi na tayo. Sige po tay, hintayin niyo lamang po ako. Doon lang po kayo sa loob ng sasakyan. Nilapitan ko ng isang matandang babae na halos wala ng boses sa pag-iyak. Kinausap ko siya para kunin na ang bayad. Lola, excuse me po. Kukunin na raw po yung bayad. Tumingin muna ang matanda sa labas ng bahay, saka dumukot sa kanyang bulsa. Nanlaki ang aking mga mata dahil marami siyang pera. Tig-1,000 yun na nakalagay sa kulay puting sobre. Ibinigay niya sa akin ng bayad, 20 milyon.
Sobra yon sa totoong halaga ng aming serbisyo. Lola, sobra po itong binayad niyo sa akin. Itinulak ng matanda ang kamay ko. Ang sabi niya, tip niya raw yun sa amin dahil maayos daw ang aming trabaho. Kaya wala na akong nagawa kundi ang tanggapin ang pera at nagpasalamat. Pagsilid ko ng pera sa aking bulsa, bigla akong napatingin sa isang batang lalaki. Nakatayo siya sa gilid ng bahay. Sa tingin ko, 10 taong gulang na ang bata. Nginitian ko siya, ngunit nanatiling seryoso ang bata. Ano kaya ang tinitignan niya? Seryo anak, tara na! Ano pang hinihintay mo dyan? Napatingin ako kay tatay dahil tinawag na niya ako. Nang tignan ko ulit ang bata, ay wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Nagtataka naman na napalinga ako sa paligid, ngunit wala na ang bata. Hala, bakit biglang nawala yung bata? Nasaan kaya yun? Seryo ano ba? Pambira naman tong batang to. Kung kailan nagmamadali tayo saka naman nagpapakabagal. Bilisan mo na! Opo, nandiyan na po. Iiling-iling na lang ako na lumapit sa kinaroroonan ng sasakyan namin. Bago ako sumakay sa karo, ay sinulyapan ko ulit ang kinatatayuan ng bata kanina. Pero hindi ko na talaga siya nakita. Pagsakay ko, ay dismayadong nagsalita ang aking ama. Pambira ka naman, seryo. Ano pang tinitigdan mo sa gilid ng bahay ng matanda? Aba, gagabihin talaga tayo sa daan kung ganyan ka. Tay, may nakita po kasi akong bata kanina. Nakatingin lang po sa akin. Ewan ko po ba? Bigla akong kinabahan sa kanya. Ay siya, kalimutan mo ng tungkol sa bata. Mahirap kasi kung aabutan tayo ng dilim sa daan. Baka tumirik nung sasakyan natin, alam mo naman na walang mga bahay sa daraanan natin Opo, sige po. Umalis na po tayo. In-start na ni tatay ang sasakyan. Saka pinaandar, papalayo, sa bahay ng matanda. Kailan daw po natin babalikan yung nakaburol, tay? Ang sabi mga 5 araw daw ang lamay. Hihintayin pa raw ang mga magulang ng dalagita na nasa ibang bansa. Bakit mo naman naitanong? Tay, malaking halaga po kasi ang ibinayad ng matanda sa atin Aba, maswerte pala tayo ngayong araw. Ibinabalik ko nga po kanina yung sobre. Ayaw naman po niyang tanggapin. Pero kaya pala siya maraming pamilya dahil nasa abroad ang pamilya nang namatay. Yun nga nakakalungkot sa parte ng isang magulang. Nagpapakahirap sila sa ibang bansa para sa kanilang anak. Pagkatapos, uuwi sila, bangkay ng kanilang anak. Di ba? Parang naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib nang sabihin yun ni tatay. Maya-maya pa, naalala ko ang tungkol sa batang lalaki. Tay, napansin niyo po ba yung batang lalaki sa gilid ng bahay ng matanda? Alin ba doon? Yung punit-punit ang damit o yung batang lalaki na hindi ngumingiti? Yung hindi po kumukurap ang mga mata at seryosong seryoso po yung anyo. Ah, yun ba? Nakita ko rin siya kanina. Tinignan niya nga rin ako Ewan ko ba? Magmula na magtama ang aming mga mata. Yun nga, bigla akong kinabahan at hindi mapakali. Napaunat ako sa pagkakaupo dahil ganun din ang naramdaman ko nang magsalubong ang aming paningin nung batang lalaki. Hala, pareho po pala tayo na naramdaman, tay. Kaya nga po ako natigilan kanina Ay nako, wag mo nang isipin yun. Hindi naman natin kilala ang batang yun Kung sa bagay, tama naman po kayo. Hindi lang po talaga mawala sa isip ko ang itsura niya kanina. Hindi na nagsalita si tatay, kaya ibinaling ko na lang ang aking atensyon sa daan. Pagkalipas ng 2 oras na pagbiyahe, ay narating na namin ang aming bahay. Sa puninarya na rin kami natutulog, kasama ng mga kabaong. Nang una ay natatakot ako, pero nang masanay ako, ay baliwala na sa akin ang itsura ng paligid ko. Minsan nga, nararamdaman ko na parabang may kasama akong ligaw na kaluluwa sa aking silid. Tapos may mga oras na nagigising ako na parabang merong naglalakad sa tabi ko.
Kung minsan naman ay para bang may naririnig akong umiiyak. Sinasabi na lang sa akin ni Tatay Goryo na normal lang daw na makakaramdam ako ng mga ganun dahil daw sa uri ng aming hanap buhay. O sige na, mauna ka nang pumasok sa loob ng bahay, anak. Aayusin ko pa kasi itong sasakyan. Sige po, Tay. Magpapahinga na po muna ako. Agad akong tumalikod kay Tatay na nagsimula ng ayusin ang pinto. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay nakita ko si Tatay Goryo. Lumapit siya sa akin at iniabot ko naman sa kanya ang kulay puting sobre. Tatay Goryo, kayo na po magtabi ng pera sa sulong. Bigla po kasing sumama ang pakiramdam ko eh. Tinanggap ni Tatay Goryo ang iniabot kong pera. Pagkatapos ay nagtungo ako sa loob ng aking silid. Pero dahil hindi ako mapakali, nagpunta na ako sa kubo sa likod ng puninarya para mag-ensayo. Pagkalipas ng kalahating oras ay narinig ko ang boses ng aking ama mula sa likuran. Seryo, akala ko ba magpapahinga ka? Sabi sa akin ni Tatay Goryo masama raw ang pakiramdam mo. Oh, tapos nandito ka. Ano ginagawa mo rito? Tay, nagpapapawis lang po ako sandali. Baka naman iniisip mo pa rin ang tungkol sa bata, pambihira ka. Yun nga eh. Isa na nga po yun sa dahilan, Tay. Ay, teka sandali lang po. Bakit nandito po kayo? Siya nga pala. Bala kong ibigay sa ito. Pinagmasdan ko ang kwintas na merong palawit na kulay puting bato. Tinanggap ko yun at nagtatakang napatingin kay Tatay. Tay, para saan po ang kwintas na to? Ang sabi, pantaboy raw yan ng masasamang nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Minana ko pa yan sa lolo Gaston mo. Buhay na bato ang tawag dyan. Pero, bakit niyo po ako binibigyan ng ganito, Tay? Naisip ko lang na ibigay yan sa'yo. Baka nakakakita ka pa rin ng mga ligaw na kaluluwa Lalo na, at hindi naman ako sigurado kung naisara na ba ng tuluyan ni Tatay Gaston ang ikatlo mong mata. Kaya gamitin mo muna yan, anak. Kaya po ba ibinibigay niyo to sa akin dahil sa batang nakita ko kanina? Tama ka. Baka isa lamang siyang elemento na hindi matahimik ang kaluluwa. Sinasabi niyo po ba nang nakita kong bata sa bahay ng matanda ay isang kaluluwa, Tay? Pero matagal na po akong hindi nakakakita ng multo eh. Hindi ako sigurado. Pero sa tingin ko, baka kaluluwa ng namatay ang nakita mo kanina. Ano ba yan? Bigla naman po akong kinalibutan, Tay. Sus! Huwag kang matatakot sa kaluluwa. Matakot ka sa mga buhay at sa totoong aswang. Kasi, maaari ka nilang saktan. Hala, sige na. Tama na ang paglilibang mo sa punching bag na yan. Ako nahihirapan sa ginagawa mo Tatay naman. Sige na, sige na. Kung nakakapagsalita lamang ang punching bag, aba, matagal na niyang pinagmumumura ka. Nakangiting sabi sa akin ni Tatay, sabay talikod at iniwan ako sa loob ng kubo. Tinignan ko ulit ang kwintas, saka ko yun isinuot sa aking leeg. Para bang bigla kong naramdaman ang kakaibang enerhiya na pumasok sa aking buong katawan. Nawala ang panghihina at pagod ko. Ipinagpatuloy ko ang pagsuntok sa punching bag. 2 minuto ang lumipas, saka ako nagpasyang umuwi. Pagdating ko sa bahay, ay dumiretso agad ako sa loob ng aking silid. Nahiga na ako sa aking katre. Dala ng aking pagod, ay agad akong nakatulog. Kinabukasan, ay nagising ako sa mahinang boses sa labas ng aking silid. Bumangon ako at nilapitan ko ang pinto. Binuksan ko yun at tumambad sa aking paningin si Kapitan Tarok. Bumundol ang kaba sa aking dibdib dahil sa tuwing nakikita ko siya, palagi siyang may dalang bangkay. Tay, ano pong ginagawa dito ni Kapitan? Anak, may bago na naman siyang dinalang bangkay. Anak ng...
Parang napapadalas po yata ang mga namamatay sa lugar niyo, Kapitan ah. Ay nako, ewan ko ba? Ang hirap ipaliwanag ang mga nangyayari sa baryo namin. Para bang isang salot na mahirap buksain. Kahit be, nagpapatupad ba kayo ng karpyo? Oo hindi na halos nagpapahinga ang mga tanod ko sa pagbabantay. Pero nakakalusot pa rin ang manyakis na pumapatay sa mga dalagita. Kapag hindi pa rin po nahulihan sa larin, malamang marami po talaga ang mapapahamak. Kaya nga katulong ko na mga kapulisan sa pagbabantay sa aming lugar. Pero wala pa rin Hindi pa rin talaga mahuli ang punyetang killer na yon. Saglit kaming tumigil sa pakikipag-usap kay Kapitan Tarok. Nang lumabas si Tatay Goryo, sinabi nitong bukas pa ng umaga, madadala ang katawan ng biktima dahil kailangan pang manatili ng katawan ng dalagita sa loob ng 24 oras. O sige, tutuloy na ako. Akma na sanang aalis si Kapitan Tarok nang magpahabol sa pagsasalita si Tatay Goryo. Sinabi nito na bakit daw halos lahat ng mga biktima ay para bang tinaddad ng saksak ng ice pick. Talagang wala raw bang balak buhayin ang biktima. Diyos ko, brutal na naman ang pagpatay sa dalagita. Wala talagang awa ang pumatay sa kanya. Kaya nga nagkakagulo ng mga tao sa baryo. Halos lahat sila ay nakikipagtulungan na rin sa amin. Pero wala talaga. Mahusay magtaguan sa larin para mapalos. Ay, kailangan ko nang umalis at marami pa akong aasikasuhin. Nang makaalis si Kapitan Tarok, ay nagkatinginan kaming tatlo. Malakas ang kutob kong may impluwensya ang tao may gawa nun sa mga biktima. Abay, halos isang babae sa isang araw ang nabibiktima niya. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa kanilang investigasyon. Isipin mo yun? Sa tingin niyo, Tay, may alam po kaya si Kapitan sa mga nangyayari? Aba, mabigat yung paratang mo na yan, anak. Mag-iingat ka sa binibitiwan mo salita. Nabanggit ko lang naman po, Tay. Naputol ang pag-uusap namin ni Tatay nang magsalita si Tatay Goryo. Sinabi niya na hindi lang basta saksak ng ice pick ang nakita niya, kundi merong isang malalim na 2 butas sa leeg ang nakita niya na para bang galing sa kagat ng isang mabangis na hayop. Biglang bumundol ang kaba sa aking dibdib at nakaramdam ng awa para sa biktima. Kahit hindi ko nakikita ang katawan ng biktima, para bang ang hirap huminga. Parang ang bigat. Halimaw talagang may gawa. Tama ka, anak. Ay nako, bakit ba tayo ang apektado sa nangyayari sa baryong yun? Dahil ngayon lang po ito nangyari, Tay. At sa baryo lamang na yun ang sunod-sunod na merong pinapatay. Pakiramdam ko ng mga oras na yun ay pamilya kami ng biktima. Hanggang sa pagsapit ng gabi ay hindi ako makatulog. Hindi ko alam kung para saan ang nararamdaman ko na pag-aalala. Kinabukasan, handa na kami para sa paghatid ng bangkay sa baryo. Habang binabagtas namin ang daan, muli naming pinag-usapan ang tungkol sa biktima. Tay, alam nyo, sa lahat po ng hinatid natin sa baryo ng Mantagbak, dito ako mas kinakabahan. Ako rin, anak. Ngayon lang ito nangyari sa akin. Bakit kaya? Sabi po dati ng matandang nakausap ko nun, batay raw po sa trabaho natin, ang mga hindi natatahimik na kaluluwa ay palaging nakasunod sa mga tao na may kakayahang makaramdam ng presensya nila. Para bang kasama na natin ang kaluluwa ng namatay? Alam ko ang tungkol doon, anak. Marahil, umiiyak at sumisigaw siya ng hustisya sa mga nangyari sa kanya. Kinikilabutan ako. Huwag na nga po natin pag-usapan ang tungkol sa mga kaluluwa, Tay. Nagsisipag tayuan po mga balahibo ko sa katawan eh. Ayan, tignan nyo. Pambihira ka naman, oo. Ikaw to nagsimula ng usapan eh.
Muling pumagitna sa amin ni tatay ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Pasimple ko naman na hinawakan ng palawit ng aking kwintas. Pagkalipas ng 2 oras na biyahe, ay narating namin ang barangay ni Kapitan Tarok. Sinamahan niya kami sa bahay ni Lolo Oscar. Tumambad sa aming paningin ang malaking bahay na gawa sa tabla. Sinaunang estilo yun, ngunit hindi maitatago ang marangyang pamumuhay ng matanda. Nakita namin na kaya pala hindi nakasama sa pagdala ng bangkay ang matanda dahil pilay ito. Humarap sa amin si Lolo Oscar. Namumugto ang kanyang mga mata. Awa agad ang naramdaman ko para sa kanya. Tatay Oscar, dala na po namin ang apo nyo. Sila ba ang nag-asikaso sa katawan ng apo ko? Abay, maraming salamat naman. At naihatid nyo ang bangkay ng apo ko. May garalgal ang boses ng matandang lalaki na sa tingin ko ay edad 60 taong gulang na. Diyos ko, hindi ko alam kung paano ko magsisimula ngayong wala na ang aking apo. Lakasan nyo lang po ang loob nyo, Tatay Oscar. Makakamit nyo rin po ang hustisya. Buhay ng apo ko na wala. Kaya dapat, buhay din ang magiging kapalit. Habang naririnig ko ang kanilang mga pinag-uusapan, ay abala naman ako sa pag-aayos ng kabaong ng apo ni Lolo Oscar. Pag-angat ko ng muka ay nagtama ang aming paningin ng batang lalaki. Napaunat ako sa pagkakaupo at nagpalinga-linga sa paligid. Kinabahan ako dahil inisip ko na baka kaluluwa na lang ang batang nakikita ko. Pero lumapit siya sa akin habang seryoso ang kanyang muka. Nyay! May multo! May multo! Malakas ang boses ko, kaya napako ang tingin nila sa gawi ko. Mas lumapit ang batang lalaki. Saka ko lang nakitang may hawak siyang plastik na plato. May candy yun at biskwit. Teka, hindi po ako multo. Totoong tao po ako. Matagal ko siyang pinagmasdan at sinundot ng aking daliri ang balat ng batang lalaki. Ang mga naroon naman na nakikipaglamay ay nagbubulungan at nagtatawanan. Nang matiyak ko na totoong tao nga ang nasa harapan ko, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Anak naman ng putya, oh. Akala ko talaga multo kay. Sorry ha. Bakit naman kasi ganyan ang itsura mo? Ano po bang mali sa itsura ko? Wala. Sige na. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Bata, pasensya ka na ha, kung pinagkamalang kitang multo. Hindi nagsalita ang batang lalaki. Sa halip, tumabi siya sa akin ng upo. Hindi kayo dapat nagpunta rito, kuya. Ha? Ano sabi mo? Mahiwaga ang lugar na to. Nababalot ng lagim. Eto, dali. Kunin mo. Ibinigay ng batang lalaki sa akin ang isang liyabe na may talim na kagaya sa tari ng manok. Napakunot ang aking noo nang pagmasdan ko ang bagay na yon. Teka, ano to? Tsaka, para saan to? Basta, itago mo yan at ingatan mo, kuya. Pagbigay niya sa akin ng sandatang yon, ay mabilis siyang umalis. Iniwanan niya akong natitigilan. Hindi ko maintindihan kung bakit ibinigay niya yun sa akin. Bata, teka lang, sandali. Huwag ka munang umalis. Ngunit mabilis nang nakalayo ang batang lalaki. Nagpalinga-linga naman ako sa paligid dahil iniisip ko na baka may nakakakilala sa batang lalaki at malaman ko kung ano ang pangalan niya. Pero abala ang lahat sa kanilang mga ginagawa. Para saan kaya ang sandatang to? Bigla kong nag-alala nang maalala ko ang sinabi niya kanina. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si tatay.
O anak, bakit sumigaw ka kanina? Ano ba nangyayari sa'yo? Tay, yung batang lalaki, nakita ko siya at nakausap ko. Akala ko kaluluwa siya kaya napasigaw ako eh. Pero totoong tao pala siya, Tay. Kasama ko siya kanina dito. Tapos, Tay, binalaan niya ako. Ano ka ba, hinaan mo nga ang boses mo? Baka mamaya may makarinig sa'yo. Tay, alam mo, sabi niya, hindi daw dapat tayo nandito. Pambihira. Anong gagawin natin? Tayo lang naman ang naghahatid ng bangkay sa lahat ng baryo na malapit sa puninarya natin. Dapat nagtanong ka o bakit niya yun nasabi. Hindi ko nga po siya nakausap ng matagal. Nagmamadali po siyang umalis eh. Kung ganun, pasekreto lamang siya lumapit sa'yo, ganun ba? Hindi kaya nagloloko lang ang batang yun, pinagtitripan ka? Pero Tay, seryoso po niyang sinabi sa akin. Ang ipinagtataka ko lang po, eto po oh, binigay niya po sa akin to. Pinakita ko kay tatay ang ibinigay sa akin ng batang lalaki kanina. Pinagmasdan niya yon at napakunot ang noo at muling napatingin sa akin. Teka, isa itong liabe na gawa sa talim ng taray ng manok. Ginagamit ito sa pakikipaglaban sa mababangis na nilalang. Nakakita na ako ng ganitong sandata nung buhay pa ang aking ama. Pero wala na yon dahil kasama niyang ibinaon sa hukay. Kung ganun, ibinigay niya po sa akin to para balaan ako tungkol sa mabangis na nilalang? Marahil ganun na nga ang ibig niyang sabihin. Inilinga namin ni tatay ang aming paningin. Subalit wala kaming nakitang batang lalaki. Magsasalita pa sana ako tungkol sa kakaibang sandata nang mapansin namin si Kapitan Tarok. Papalapit siya sa aming kinaroroonan. O ano? Bakit ganyan ang mga itsura niyo? May problema ba? Nagkatinginan kami ni tatay at napansin ko na kagad na isinilid niya ang liabe sa kanyang bulsa. Saka humarap ng nakangiti kay Kapitan Tarok. Wala kapitan. May mahalaga lang kaming pinag-uusapan ng aking anak. Siya nga pala. Paalis na rin kami. Naku, tamang-tama pala ang lapit ko sa inyo. Oh, eto na ang bayad ni Lolo Oscar. Maraming salamat sa bayad. Sana ay makamit na ng matanda ang hustisyang nararapat para sa kanyang apo. Oo nga eh. Nakakalungkot lang isipin na nangyayari ang mga bagay na to sa ilalim ng aking panunungkulan. Huwag po kayo mag-alala, Kapitan. Nakikita naman po namin na ginagampanan niyo po ang tungkulin niyo bilang isang punong barangay. Hindi lang po talaga maiwasan na isa kayo sa mga sisisihin ng mga tao kapag may namamatay. Ay nako, gusto ko na nga sumuko kapag nakakatanggap ako ng masasakit na salita mula sa aking mga kababaryo eh. Huwag ka sumuko, Kapitan Tarok. Kung merong nagagalit sa'yo, marami rin naman ang nakakakita sa lahat ng paghihirap mo. Kaya, kayanin mong pagsubok na ito. Mag-iingat ka lang palagi. Dahil ang isang paa mo, laging nasa hukay. Salamat sa sinabi mo, Hiner. O sige na, makakaalis na kayo at baka gabihin pa kayo sa daan. Isang tapik lang sa balikat ang itinugon ni tatay kay Kapitan Tarok. Saka kami naglakad, palabas ng bakuran at nilapitan ang kinaroroonan ng aming sasakyan. Ngunit pagdating namin sa kinaroroonan ng karo ay nakita naming flat ang gulong nun. Anak naman ng putya, oh! Flat ang gulong! Parang tinusok ito ng matulis na bagay, ah! Patingin nga, tay. Hala, sino kaya may gawa nito? Ay nako, ewan ko anak. Siguro, pinaglaruan lamang ng bata dyan sa gilid. Ano kaya nito tayo ngayon? Mukhang gagabihin talaga tayo sa daan. Saglit ako napaisip at nagpalinga-linga sa paligid. Wala naman akong nakitang kahina-hinalang kilos na posibleng gumawa nun sa gulong ng aming sasakyan. Muli akong napatingin sa aking ama at bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng batang lalaki. Tay, hindi po kaya
May ibig sabihin talaga ang sinabi ng bata kanina. Tapos, ito na po ang unang senyales. Baka hindi na po tayo makakaalis sa lugar na to. Anak naman, huwag mo nang dagdagan pa ang pag-aalalang nararamdaman ko. Pambihira ka naman, oo. Pasensya na po, Tay. Sinasabi ko lang naman po kung anong pagkakaintindi ko sa sinabing yun ng bata. Ewan ko. Sa mga nangyayari ngayon sa tingin ko, may ibang dahilan kung bakit sinira yung gulong natin. O baka naman, pinaglaruan lang talaga ang gulong natin ng mga taong walang magawa sa buhay. Anak ng teteng, oo. Kahit na po, Tay. Hindi nila dapat pinaglaruan ng gulong natin. Alam naman nila na ito lamang ang hanap buhay natin, di ba? Tapos, sisirain lang nila ng ganun-ganun lang. Ay naku, tama na nga yan. Wala na tayong magagawa. Hala, sige na. Hayaan mo na, anak. Ayusin na lang natin ang gulong. Kung hindi natin ito maayos hanggang gabi, makikituloy muna tayo sa bahay ni Lolo Oscar. Sige po. Pero sana, maayos po natin yung gulong, Tay. Pinagtulungan naming ayusin ni Tatay ang gulong. Subalit, nadismaya kami nang makita na wala pala kaming dalang pamalit sa gulong na nabutas. Hindi ko tuloy maiwasan ang hindi madismaya. Lintik na. Pag inaabot ka nga naman ng kamalasan, hindi pala tayo nakapagdala ng reserbang gulong, anak. Diyos ko naman, mukhang dito nga tayo magpapalipas ng gabi. Hayaan niyo na po, Tay. Makikiusap na lang po tayo kay Lolo Oscar na kung pwede, ay sa kanila muna tayo magpapalipas ng gabi. Ano pa nga ba? Kahit kagamitan na pwede nating ipang-ayos sa gulong, hindi rin tayo nakapagdala eh. Hindi pa naman natin basta maihiram ang rescue vehicle ni Kapitan. Dahil kailangan yun sa baryo nila. Bumalik kami sa bahay ni Lolo Oscar. Nadatnan namin, nakausap ni Kapitan Tarok ang matanda. Napatingin sila sa amin at bumakas sa kanilang muka ang pagtataka. Oh, bakit bumalik kayo? May sumira sa gulong namin. Makikiusap sana ako kay Lolo Oscar na kung pwede, ay dito muna kami magpalipas ng gabi ng anak ko. Wala na bang problema sa akin? Malaki naman ang bahay ko. O sige. Huwag kayong mag-alala. At bukas na bukas din ako mismo maghatid sa inyo sa punerarya para kumuha ng gamit nyo. Sa ngayon kasi, gamit pa ang sasakyan namin Naiintindihan naman namin yun. Salamat, Kapitan, ha? Nang magkasundo, ay agad kaming sinamahan ni Lolo Oscar papasok sa loob ng kanyang bahay. Dinala niya kami sa magiging silid namin. Pagpasensyaan nyo na ang silid na ito. Ito ang kwarto ng aking apo. Kami po dapat na humingi ng pasensya sa inyo, Lolo Oscar. Nako, wala yon. Nakakahiya nga at nasira ang sasakyan nyo sa tapat ng bahay ko. Ay nako, nakakasura talaga ang mga tao ngayon. Walang pakialam kahit makapaminsala ng gamit ng iba. Hala, sige na. Maiwan ko na muna kayo rito. Aasikasuhin ko pa ang iba mga bisita. Tumalikod na sa amin si Lolo Oscar at lumabas ng bahay. Pagpasok namin sa loob ng kwarto, ay naupo ako sa gilid ng katre. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid. Maayos at malinis naman ang gamit sa loob nun. Si Tatay naman ay panayang buntong hininga habang nakasilip sa bukas na bintana, kung saan ay tanaw niya ang mga taong nakikiramay habang nakaupo sa silya. Nakita namin na abalaan lahat sa pagtulong sa matanda. Kaya naman, naisip namin na siguro mabuting tao si Lolo Oscar. Maya-maya pa ay humarap sa akin si Tatay. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Anak, parang kinakabahan ako sa lugar na ito. Pareho po pala tayo na nararamdaman, Tay. Parang mabigat po ang presensya ng paligid. Oo nga eh. Baka ganito siguro kapag merong namamatay, ano? Naiintindihan ko pong nararamdaman niyo, Tay. Tsaka, wag na po kayo mag-alala. Suot ko naman po ang kwintas na ibinigay niyo eh.
Hindi ba't sabi niyo kapag suot ko to, itataboy niya yung masasamang elemento sa paligid? Kaya lang anak, mahirap pa rin umasa sa kwintas. Hindi lang talaga ako mapalagay pagkatapos kong marinig ang sinabi mo tungkol sa batang lalaki. Ang mabuti pa kaya magpahinga na muna tayo at baka naman pagod lang ito. Tay, maaga pa naman po para magpahinga. Lalabas lang po muna ako ng bahay. O sige, dito muna ako. Para kasing bumigat ang pakiramdam ko Lumabas ako ng silid at iniwan si tatay sa loob ng kwarto. Pagkalabas ko, nakita kong nakatingin sa akin ng lahat ng mga taong naroroon. Pero binaliwala ko lang yun at naupo ako sa silya. Pagkatapos ay inilinga ko ang aking paningin sa paligid na para bang may hinahanap ako. Umaasa pa rin ako na sana ay makita ko ulit ang batang lalaki. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si Kapitan Tarok. O ano, seryo? Kumusta ang silid nyo? Ayos naman po, Kapitan Tarok. Nakakahiya nga po kay Lolo Oscar Nako. Huwag kang mahiya sa kanya. Mabait na matandang yun. Matulungin at saka maaasahan. Tumutulong din siya sa mga batang walang bahay na masisilungan. Ganun po ba? Mainam naman kung ganun. Pero, Kapitan, hindi po namin akalain na masisira yung gulong ng aming sasakyan. Huwag ka na mag-alala. Bukas na bukas din Maaga akong pupunta rito para ihatid kayo sa bahay nyo. Salamat po sa inyo, Kapitan Tarok. Naku, wala yun. O sige, tutuloy na ako ha. Sinisigurado ko lang kung ayos ang kalagayan nyo. Gusto ko sanang magtanong kay Kapitan Tarok kung may kilala ba siyang batang lalaki na madalas ay nakikita sa lamay. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Pagsapit ng gabi, magkasama na kami ni tatay na nakahiga sa katre ng aming silid. Kaagad akong nakatulog dahil sa pagod. Ngunit naalimpungatan ako sa malakas na kalabog mula sa kabilang silid. Bumangon ako at sinulyapan ang aking ama na mahimbing na natutulog. May mga tao pa naman sa labas kaya hindi ako natakot lumabas ng kwarto. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa pinagmumula ng ingay. Mabilis din ang kabog ng aking dibdib dahil pakiramdam ko ay merong hindi magandang nangyayari sa kabilang silid. Teka, sa silid ni Lolo Oscar nanggagaling ang ingay Napansin ko rin ang nakaawang na pinto sa silid. Sumilip ako roon at nakita ko ang 5 lalaki. Nakagapos ang kanilang mga kamay sa likod habang nakaluhod sa sahig. Nakita ko rin si Lolo Oscar. Hawak niya ang isang baril. Dala ng aking takot, napataklob ako ng palad sa aking bibig. Pero pinakinggan ko ang sinabi ni Lolo Oscar. Kung sino man sa inyo ang pumatay sa aking apo, magsabi na, dahil kung hindi, lahat kayo ay papatayin ko. Nakita ko na para bang nagmamakaawa ang mga lalaki sa pamamagitan ng pag-ungol. Subalit hindi sila makapagsalita dahil may packaging tape ang kanilang bibig. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang galit na boses ni Lolo Oscar. Ikinasa ng matanda ang kanyang baril. Saka itinutok yon sa ulo ng isang lalaking nanginginig na sa labis na takot. May silencer ang baril ng matanda, kaya hindi maririnig ang tunog ng baril kung sakaling iputok yon. Talaga bang hindi kayo aamin sa kasalanan ninyo? Pagkatapos na brutal ninyong patayin ang aking apo, magmamakaawa kayo. Wala kayong karapatang mabuhay. Ang dapat sa inyo ay mamatay. Kaya habang maaga pa, magsabi na kayo sa akin ng totoo. Habang pinagmamasdan ko ang nanginginig na kamay ni Lolo Oscar, ay ramdam na ramdam ko ang galit sa kanyang anyo. Habang ang 5 lalaki naman ay halos magmakaawa sa matanda. Pailing-iling sila
umuungol. Subalit sa kabila ng mga pagdaing ng mga yon, mas lalong naging mabagsik ang anyo ni Lolo Oscar at nanlaki ang aking mga mata. Sa sunod niyang ginawa, Kung ganon, matitigas kayo ha. Mamamatay kayong lahat! isa-isang pinaputukan ni Lolo Oscar sa ulo ang mga lalaki. Hindi ako makapagsalita. Nanginginig ang aking mga tuhod. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ako makapaniwala na magagawa ni Lolo Oscar ang pumatay. Pagkatapos niyang patayin ang 5 lalaking nakagapos, umupo siya sa bangko. Umiiyak na parang habag na habag sa kanyang sarili. Maingat akong umalis sa lugar na yon. Nanginginig ang aking buong katawan habang naglalakad. Pagpasok ko sa loob ng aming silid, nadatnan ko na nakaupo ang aking ama sa gilid ng katre. Nagtataka dahil namumutla ang aking labi. O anak, saan ka ba galing? Ano nangyari sa'yo? Abay pagkagising ko, wala ka na sa tabi ko ha. Tay, umihilang po ako. Ganun ba? Akala ko kung saan ka na nang galing eh. Bakit ang tagal mo? Tsaka, bakit namumutla yung labi mo? Wala tay. Masama lang po kasi ang pakiramdam ko eh. Ganun ba? O sige, hintayin mo ako rito at kukunin ko lang ang gamot sa sasakyan. Tay, wag na po tay. Okay na ako. Ayos na po ang pakiramdam ko. Tay, wag na wag po kayong lumabas. Dito lang po kayo. Seryo anak, ano ba nangyayari sa'yo ha? Nag-aalala ako sa kinikilos mo ha. Bakit ka ba nagkakaganyan? Nanginginig ang kamay mo oh. Wag niyo na po akong pansinin, tay. Ganito lang po talaga ako kapag may naaalala ko eh. O bakit? May nakita ka na naman bang ligaw na kaluluwa? Wala tay. Hindi naman po totoo ligaw na kaluluwa eh. Matulog na lamang po tayo. Para bukas tay, makaalis na po tayo sa lugar na to. Bumalik sa higaan si tatay. Pero ako, hindi na ako dinalaw ng antok. Pinakikiramdaman ko ang paligid sa silid namin. Ginawa ko ang lahat para hindi malaman ni tatay ang mga nakita ko. Nang mga sandaling yon, ay pabaling-baling ako sa higaan. Hanggang sa pagsapit ng umaga, ay nanatili akong nakatingin sa bubong ng kisame. Naramdaman ko na bumangon na si tatay. Anak, mukhang hindi ka na naman yata natulog ah. Kumusta ba ang pakiramdam mo? Maayos na ba? Opo tay, maayos na po ang pakiramdam ko. Bumangon ako sa aking higaan at humarap sa aking ama. Sa pagkakataong yun, ay nag-aayos ito ng kanyang damit. Tay, hindi pa po ba tayo uuwi? Uuwi na tayo anak, kaya lang, hindi dumating si Kapitan Tarok eh. Kaya tayo na ang pupunta sa kanya sa barangay hall. Sige po tay, sasama rin po ako sa inyo. Baka naman masama pa ang pakiramdam mo. Kung masama pa rin ang pakiramdam mo, maiwan ka na muna rito. Hindi na po tay, mas gusto ko pong sumama sa inyo. Sigurado ka ba? Opo, gusto ko na po kasing umuwi eh. Wala nang nagawa ang aking ama, kundi ang pumayag sa gusto ko. Ngunit bakas sa kanyang muka ang pag-aalala habang sinusuri niya ang mga ikinikilos ko. Paglabas namin ng bahay, hindi ko nakita si Lolo Oscar. Tanging ang mga tao lamang sa lamay ang naroon. Naglakad kami papunta sa barangay hall. Pagkalipas ng 5 minutong paglalakad, narating namin ang barangay hall. Subalit nagulat kami sa aming nadatnan. Narinig namin na kinakausap ni Kapitan Tarok ang matandang babae na walang tigil sa pag-iyak, habang may isang dalaga naman ang nakahawak sa balikat ng ginang. Ano? Saan niyo natagpuan ang bangkay? Meron bang nakakita sa inyo kung sino ang nagdala sa gilid ng ilog? Umiling-iling ang babaeng umiiyak. Sinundan ko ng tingin ang tinitignan ng mga ito. Nanlaki ang aking mga mata.
nang makita ang isang babaeng nakahiga sa sahig. Balot ng kumot ang katawan, ngunit nakalabas ang braso at muka ng biktima. Nagkatinginan kami ni tatay. Bumakas ang pag-aalala sa mukha niya. Tay, mukhang may bagong biktima. Diyos ko anak, tama ka. Tara, lapitan natin. Mabilis kaming lumapit sa kinaroroonan ng umpukan ng mga tao. Nagtataka naman na napasulyap sa amin si Kapitan Tarok at naalala ang pangako nito kagabi. Nako, pasensya na kayo mag-ama at hindi ko kayo kagad napuntahan. Meron na naman kasing panibagong biktima na tagpuan sa gilid ng ilog. Nag-aalala na ako dahil halos araw-araw na lamang ay may namamatay sa baryo namin. Huwag niyo po kaming alalahanin, Kapitan. Teka, meron na po bang mga pulis na nagpunta rito para mag-imbestiga? Wala pa nga kasi bago lang to. Sariwa pa nga mga sugat to. Sana nga po'y malaman na kung sino po ang pumatay sa kanya. Oo nga, sana matapos na ganitong pagpatay. Hindi na talaga maganda nangyayari, aba. Nakakatakot na. Pinagmasdan ko ang itsura ng bangkay. Dilat ang kanyang mga mata. Ang kanyang balat, butas-butas na parabang pinagsasasaksak ng disingkong pako. Bumundol ang kaba sa aking dibdib. May bago na namang biktima at ilang pa kayang mga lalaki o mga sospek ang papatayin ni Lolo Oscar para sa paghahanap niya ng katarungan. Napaisip ako dahil kung pinatay ni Lolo Oscar ang 5 lalaki kagabi, sino naman kaya ang pumatay sa dalagitang nasa harapan namin? Paano kung nagkamali si Lolo Oscar sa paghatol sa 5 lalaki kagabi? O anak, hindi ka na nagsalita. Tsaka, pinagpapawisan ka. May masakit ba sa'yo? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Hindi po, tay. Naaawa lang po ako sa biktima. Huwag mo nalang tignan kung natatakot ka o mag-aalala ka ng ganyan. Hindi po ako natatakot, tay. Nagtataka lang po ako dahil halos araw-araw po na merong namamatay sa lugar na to. Tama ka. Isa pa nga yan sa ikinakabahala namin lahat dito. Ngayon lang ulit nangyari ang ganitong klaseng pagpatay. Bakit, Kapitan? Dati ba meron na rin nangyayaring ganito rito? Oo. 9 na taon na ang nakalipas. Tapos ngayon na lang ulit na ulit. Nagro-ronda po ba kayo tuwing gabi, Kapitan? Oo naman. Gabi-gabi salitan kami sa pagroronda. Yun nga lang, para bang kabisado ng salarin ang aming mga galaw. Alam niya kung kailan at kung saan siya atake. Alam niya rin ang kilos na sunod niyang bibiktimahin. Ang ipinagtataka lang namin, karamihan sa biktima niya ay mga dalagita. Kaya nga nagkaroon kami rito ng karpyo para sa mga edad na 17 taong gulang pababa. Sadya lang talaga na matitigas ang ulo ng mga batang yan. Kaya ayan, napapahamak sila. Bukod sa mga dalagita, sino pa ang mga binibiktima? Isa lang naman ang namatay noon, nakagaya sa itsura ng pagpatay ngayon. Yung nangyari sa babaeng dayo sa baryo namin. Pagkapanganak niya sa bata, ayun, pinatay siya. Pagkatapos ng pangyayaring yun, hindi na nasundan. Naputol ang pag-uusap namin nang dumating na ang mga pulis at inimbestigahan ang mga nangyari. Pagkatapos ay ipinaubaya ulit kay Kapitan ang pagdala sa bangkay sa aming puninarya. Kaya nagkaroon kami ng pagkakataon para bumalik sa bahay namin. Agad kaming sumakay sa rescue vehicle ni Kapitan. Habang nasa unahan namin ang sasakyan ng mga pulis, pagkalipas ng 2 oras, bumaba kami sa tapat ng aming puninarya at agad na inasikaso ni Tatay Goryo ang bangkay ng babae. Kahit bakas sa mukha niya ang labis na pagtataka, ako naman ay agad na pumasok sa loob ng aking silid at nagpalit ng damit. Lumapit naman sa akin ang aking ama at ibinigay niya ang liyabing ibinigay sa akin ng batang lalaki.
Kinuha ko yun at inilagay sa aking bulsa. Ingatan mo ang liyabing yan, anak. Para kahit papano ay may sandata ka magagamit laban sa mga masasamang tao na magtatangka sa buhay natin. Pagkatapos mo magpalit ng damit, ay may pag-uusapan tayo ni Kapitan Tarok. Inaasikaso lamang niya ang mga dokumento para sa impormasyon ng biktima. Sige po, Tay. Puntahan niyo na lamang po ako sa kubo, sa tambayan ko. Tumango ang aking ama, saka lumabas ng aking silid. Pagkatapos kong magpalit ng damit, nagpunta ako sa kubo at nag-ensayo sa pagsuntok sa punching bag. Pagkatapos kong mag-ensayo, ay naupo ako sa bangko at dinukot ko sa aking bulsa ang liyabe. Subalit naramdaman ko na parabang hindi ako nag-iisa sa lugar na yon. Nagpalinga-linga ako ng tingin sa paligid. Nakita ko ang isang batang lalaki na nakatayo sa pintuan ng kubo. Napatayo ako dahil sa labis na gulat. Ikaw? Paano ka nakarating dito? Sinong kasama mo? Sino ka? Sandali lang po. Isa-isa lang po ang tanong. Yun nga, paano ka nakarating dito? Sumakay po ako sa itaas ng bubong ng sasakyan ni Kapitan para makausap po kita. Anong kailangan mo sa akin? Bakit ka sumama sa amin na walang paalam? Dahil hindi niyo po siniseryoso ang sinabi ko. Binalaan na po kita. Sinabi ko sa yung huwag kayong pupunta sa lugar na yun. Dahil mapanganib at delikado ang buhay niyo ron. Marami ang mamamatay. At mas marami pa po ang mamamatay kapag hindi po kayo nakinig sa akin. Teka, ano bang ibig mo sabihin, bata? Namamatay ang lahat ng mga naghahatid ng biktima sa lugar namin. Hindi siguro nabanggit sa inyo ni Kapitan na meron din pinatay na nagtatrabaho sa punerarya. Halos lahat ng mga nagatid sa bangkay, pinapatay ng mabangis na nilalang. Sandali. Hindi kita maintindihan eh. Nakita ko po. Nakita ko kung sino ang pumatay sa babae. Anong sabi mo? Nakita ng dalawa kong mga mata kung anong klaseng nilalang ang pumatay sa kanila. Isang aswang. Isang aswang na naghahanap ng pagkain sa simenteryo. Siya ang totoong pumapatay. Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo, bata. Hindi ako naniniwalang merong aswang. Bakit? Kaya mo bang ipaliwanag ang mga nangyari sa mga biktima? Sa tingin niyo ba, gagawin niyo ng isang normal na tao? Kaya po kita binigyan ng sandatang yan para ipagtanggol ang sarili mo. Para kung sakaling atakihin kayo ng aswang, may magagamit po kayo laban sa kanya. Ano bang aswang ang pinagsasasabi mo, bata? Isang aswang na balbal. Siya ang kumukuha ng bangkay sa simenteryo. Pinapalitan niya ng katawan ng saging ang katawan ng kanyang biktima. At hanggang ngayon, wala rin pong alam ang mga kababaryo namin tungkol sa aswang na yon. Diyos ko, totoo ba talaga yung mga sinasabi mong yan? Opo, maniwala kayo sa akin. Hindi ako nagbibiro. At hindi ako nagsisinungaling. Totoo mga sinasabi ko. Ang mga bakas ng saksak sa katawan ng mga biktima ay hindi nanggaling sa patalim o matulis na bagay. Kagagawan po yun ng kagat ng pangil ng aswang na balbal. Pero bakit kinakagat niya lang ang biktima niya? Bakit kailangan niya pang ipalibing bago niya lapain ang biktima? Parang ang labo naman yata nun. Ang balbal ay kilala po sa pagkain ng bangkay. At ang pagkagat niya sa katawan ng mga biktima ay palatandaan lamang po niya. Isang marka na yun ang kanyang sunod na kakainin. Sa oras na mailibing na sa simenteryo, ang katawan na nilagyan niya ng marka, madali po niyang maaamoy kung nasa ng kanyang sunod na target. Saglit akong natigilan. Matagal akong nakatitig sa muka ng batang lalaki. Ni ayaw gumana ng isip ko. Alam ko po na hindi madaling intindihin ang mga sinasabi ko ngayon. Subalit kung lalawakan mo lang ang pangunawa mo, agad mo pong maiintindihan kung bakit po ako nandito ngayon. Gusto ko lang po na bigyan kayo ng babala
para makapag-ingat. Dahil sa oras na sumapit ang kabilugan ng buwan, ang katawan ng biktimang dadalhin nyo sa baryo namin ay huhukayin ulit ng aswang na balbal. Yun ang kanyang ritual para sa pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan. Kilala mo na ba kung sino ang aswang na balbal sa baryo nyo? Sino ang aswang na tinutukoy mo? Sa ngayon po, hindi ko pa po alam kung sino siya eh. Subalit alam ko po kung saan niya dinadala ang katawan ng biktima. Matatagpuan po yun sa malaking bahay na nakatirik sa gitna ng kakahuyan. Doon magaganap ang pagriritual. Anong gusto mong gawin ko? Kailangan ko po ang tulong nyo. Dahil gusto ko rin pong bigyan ng hustisya ang nangyari sa nanay ko. Aswang na balbal po ang pumatay sa aking ina. Kung ganun wala ka ng nanay, sino nag-aalaga sa'yo? Hindi sumagot ang batang lalaki. Sa halip, dumating sina Kapitan Tarok at si Tatay. Si Kapitan ang sumagot sa aking tanong. Anak mo siya, seryo. Siya si Bendoy. Pasensya ka na. Hindi ko alam na sumunod siya sa atin. Kung anak niyo po siya, siguro alam niyo rin po ang tungkol sa aswang na balbal. Oo. At tama ang narinig mo mula kay Bendoy. Siya ang aking espiya. Siya ang nagbabantay sa paligid. Pero bakit wala po kayong ginagawa, Kapitan? Bakit patuloy kayong nagkukunwari na hindi niyo alam ang tungkol sa totoong pumapatay sa mga biktima? Hindi po ba kayo gumagawa ng paraan? Dahil mapanganib. Anong laban ko sa aswang na balbal? Hindi siya pangkaraniwang aswang lang. Kung ganun, bakit po kayo nandito? Ang ibig ko po sabihin bakit kami ang kailangan niyong kausapin? Sapagkat kailangan namin ng tulong niyong mag-ama. Naniniwala ako na matutulungan niyo kami. Kahit narinig ko sa iyo ang tungkol sa bagay na yan, hindi ko pa rin maiwasan ang hindi mag-alala, Kapitan. Nagtataka rin kami kung bakit kami pa ng anak ko ang kailangan niyong hingan ng tulong. Dahil nasa panganib na rin ang buhay ninyo. Dahil kilala na kayo ng aswang at galit siya sa mga taong naghahatid ng bangkay sa baryo. Marahil, binabantayan na rin niya ang mga kilos ninyo. Marami na mga kagaya nyo ang pinatay sa baryo namin. Anak naman ng teteng, Kapitan, Alam niyo naman po pala na mapanganib para sa amin ang magatid ng bangkay sa baryo nyo. Bakit idinamay niyo po kami sa problema nyo? Pasensya na kayo. Ang mabuti pa ay pag-usapan na natin ang magiging plano tungkol sa bangkay na iahatid natin pabalik sa baryo. Tutal, nadamay na rin kami ng anak ko dyan. Ang mabuti pa ay pag-isipan natin ang sunod na akbang. Mahaba pa ang isang gabi. Magagawa pa natin ang maayos ang plano. Kailangan ko talaga ang tulong nyo. Kung ganun po, tutulong ako. Kahit masama ang loob ko. Dahil hindi kagad kayo nagsabi sa amin ng totoo. Patawarin nyo ako, seryo. Hiner, hindi ko sinasadya na madamay kayo. Hayaan mo na, seryo. Wala naman na tayong magagawa. Nariyan na yan . Ang alam ko, nag-iimbestiga rin si Lolo Oscar sa nangyari sa kanyang apo. Minsan ko na siyang kinausap, ngunit tumanggi siya. Ang gusto niya, siya mismo ang papatay sa taong pumatay sa kanyang apo. Hindi ko naman masabi sa kanya na aswang ang pumatay sa kanyang apo. Bigla akong natigilan dahil hindi ko alam kung tama bang ipaalam sa kanila ang mga nakita ko sa bahay ni Lolo Oscar. Kung paano niya pinatay ang mga bihag ng gabing yon. Paano kapag nakabalik na tayo sa baryo? Anong gagawin natin? Magmamanman tayo sa sementeryo. Gawin lang natin ang lahat para hindi mahalata ang plano natin. Dahil baka nakakasalamuhan na natin ang aswang hindi pa natin alam. Ako naman po ang magiging gabay nyo habang nasa baryo kayo. Mapanganib ang gagawin natin, kaya kailangan na matinding pag-iingat. Lalo pa ngayon na mas lalo na nag-iingat ang aswang. Agad kaming natapos sa pagpaplano, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon para ipaalam sa kanila ang mga nakita ko sa bahay ni Lolo Oscar. Kapitan Tarok,
Hindi ko po alam kung paano ko po sasabihin sa inyo ang mga nakita ko. Ano yun, seryo? Ano ho kasi? Nakita ko po na may pinatay si Lolo Oscar sa loob ng kanilang bahay. 5 lalaki po ang nakita ko nang sabi ay pinaghihinalaan niyang pumatay sa kanyang apo. Ano ka mo? Totoo ba ang sinasabi mong yan, seryo? Opo, Kapitan. Ginawa niya po yan sa loob mismo ng kanyang silid. Tay, parang alam ko rin po ang tungkol sa sinasabi ni Kuya Seryo. Marahil, naghihiganti po si Lolo Oscar sa nangyari sa kanyang apo. Tama ka, Bentoy. Nagiiganti nga siya sa pagkamatay ng kanyang apo. Ang hindi niya alam, nagkamali siya ng hinusgan dahil hindi niya napatay ang totoong pumatay sa kanyang apo. Ang ibig sabihin lang nun, kumilo siya ng palihim, pero nagkamali siya ng pinatay. Diyos ko, kailangan niya managot sa buhay na kinuha niya. Pero tay, mas kailangan po natin patayin ng aswang na balbal. Mas mapanganib siya. Saka na lamang po natin harapin si Lolo Oscar. Saglit na natigilan si Kapitan Tarok sa sinabing yun ni Bindoy. Nagkatinginan naman kami ng aking ama na nag-aalala rin sa mga nangyayari. Ang mabuti pa, kakausapin ko si Tatay Goryo para sa naiisip kong plano. Magpahinga na muna kayo at dito na rin kayo magpalipas ng gabi. Tay, sasamahan ko po sila sa magiging silid nila pansamantala. Sige anak, bahala ka na sa kanila. Pagkatapos magkasundo sa naisip naming plano, ay dinala ko sila sa magiging silid nila. Subalit pagsapit namin sa sala, ay napansin ko si Bindoy. Natigilan siya habang nakatingin sa larawan ng aking ina. Hindi siya nagsasalita. Nanginginig ang kanyang tuhod. Ang kanyang mga mata ay namula at namutla ang kanyang labi. Kaya naman, nilapitan ko siya. Bindoy, ayos ka lang ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Kuya Seryo, sino po ang babaeng nasa larawan? Tumingin ako sa larawan ng aking ina. Nakasabit yun sa dingding. Siya ba? Siyang nanay ko. Pero iniwan niya ako. Iniwan niya kami ni tatay. 9 na taon nang lumipas magmula na maghiwalay sila ni tatay. Teka, bakit mo ba naitanong yan? Naramdaman ko na lumapit rin si Kapitan Tarok sa aming kinaroroonan. Oh, ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Bakit ganyan ang reaksyon ng mga mukha ninyo? Nagtanong po kasi sa akin si Bindoy kung sino po ang babaeng nasa larawan. Siya po kasi ang nanay ko. Sinundan ni Kapitan Tarok ang tingin na itinuturo ko. Ngunit maging ito ay natigilan din nang makita ang larawan ng aking ina. Yan ba ang larawan ng nanay mo? Seryo? Asawa ba siya ni Hiner? Opo. Bakit po? Ano po bang mali sa larawan ng aking ina? Nagkatinginan sina Kapitan Tarok at Bindoy. At sa pagkakataong yun, bumundol na ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko na iintindihin kung bakit ganun ang ikinikilos nila. Maya-maya pa, umiyak si Bindoy habang nakatingin sa akin. Kuya? Kuya Seryo? Kung ganun, kayo po ang unang pamilya ni nanay. Ikaw po ang panganay niyang anak. Hindi ako nakasagot. Nanginig ang katawan ko. Namutla ang labi ko. Nagulat ako sa sinabing yun ni Bindoy. Nagpalipat-lipat ang aking tingin sa dalawa. Kaya si Kapitan Tarok na ang unang bumasag sa katahimikan. Tama ang sinabi ni Bindoy, seryo. Si Bindoy ay anak ni Merlin. Naging biktima ng aswang na balbal ang nanay ni Bindoy. Kung ganun, kayo po naging asawa ni nanay. Kayo pong ipinalit niya kay tatay. Nagkakamali ka, seryo. Sapagkat hindi ko anak si Bindoy. Si Bindoy ay inalagaan ko lamang nang mamatay si Merlin. Anak siya ni Hiner. Kapatid mo siya, seryo.
Teka, Kapitan Tarok. Paano po nangyari yun? Ipaliwanag niyo po kung paano kong naging kapatid si Bendoy. Hindi ako sinagot ni Kapitan Tarok. Malungkot siyang napatingin sa gawi ni Bendoy habang humahagulgul ito ng iyak. Maya-maya pa ay dumating si tatay. Nagtataka siya sa itsura namin ni Bendoy. Si Kapitan Tarok ang nagpaliwanag kay tatay. Hiner, hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag sa'yo. Pero may isang bagay kaming natuklasan sa loob ng bahay nyo. Ang babaeng nasa larawan. Siya ang ina ni Bendoy. Siya si Merlin, di ba? Oo. Paano mo nakilala ang asawa ko? Sapagkat siya ang ina ni Bendoy. Siya ang pinatay ng aswang na balbal. Kung ganun, ikaw pala ang ama ni Bendoy. Ang totoong ama ng bata. Sandali. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Kapitan Tarok. Nagkakamali ka. Matagal na kaming hiwalay ni Merlin. Kaya imposibleng anak ko si Bendoy. Nagdadalang tao si Merlin nang dumating siya sa baryo namin. At pagsapit ng 9 na buwan, ang araw na ipinanganak niya si Bendoy, inatake siya ng aswang na balbal at namatay. Kaya ako nang nag-alaga kay Bendoy. Anak mo siya, Hiner. Maniwala ka. Kinilabutan ako sa aking mga narinig. Hindi ako makapaniwala na ang batang tumulong sa akin ay kapatid ko pala. Nang mga sandaling yun, hindi ako makapagsalita. Ganon din si tatay na parabang may biglang naalala. Diyos ko. Hindi kaya. Oo, Hiner. Anak mo talaga si Bendoy. 1 buwan nang buntis ang asawa mo nang maghiwalay kayo. Sa pagkakataong yun ay tuluyan ng naluwa si tatay. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Napatingin siya sa batang lalaki na patuloy ang pag-iyak. Hindi nagtagal, si Bendoy ang unang nagsalita at lumapit sa aking ama. Tatay Hiner, kayo po ba talaga ang tatay ko? Anak ko. Diyos ko. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko alam na buntis pa lang nanay mo nang iwan niya kami. Ikaw nga ang aking anak. Patawarin mo ko. Hindi ko talaga alam. Inabig ng yakap ng aking ama. Si Bendoy, parang pinipiga ang dibdib ko sa awa ko para sa aking nakababatang kapatid. Hindi ko alam kung ano ang naging buhay niya habang wala kami sa tabi niya. Mabuti na lang at merong nag-alaga sa kapatid ko. Diyos ko, maraming salamat po. Buhay ang anak ko. Buhay ang anak namin ni Merlin. Salamat din sa iyo, Kapitan Tarok, sa pag-aalaga mo sa aking anak. Walang anuman yun, Hiner. Masaya akong natulungan ang anak mo. Ngayong alam na natin na kapamilya mo si Merlin, may dahilan kung bakit tayo pinagtagpo. Yun ay para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. Kung ganun po, diretso ang ating plano. Tuloy na natin to, wala nang atrasan. Para sa hustisyang nararapat para kay nanay. Pagkatapos ng naging pag-uusap namin, ay nagpahinga na rin kami para matulog. Kinabukasan, agad kaming nagbiyahe pabalik sa baryo. Nadatnan namin si Lolo Oscar na naghihintay sa amin. Masama ang kanyang tingin na parabang sinusuri ang aming kilos, pero hindi ko yun pinansin. Sa halip, diretso kami sa pagbaba ng kabaong ng dalagita. Inihatid namin siya sa pamilya niya at sinalubong kami ng kanyang kaanak na halos mawalan ng malay dahil sa labis na pagluluksa. Maya-maya pa ay lumapit sa amin si Lolo Oscar. Hindi ko alam na nakauwi na pala kayo sa bahay niyo, Hiner. Opo, Lolo Oscar. Hindi na po kami nakapagpaalam sa inyo dahil sa nangyari ho sa biktima. Pasensya na ho kayo. Mabilisan po kasi ang pag-aasikaso namin sa bangkay. Ganun ba? Nag-alala kasi ako sa inyo kagabi at hinanap ko kayo kung saan-saan. Mabuti na lang at may nakakita sa inyo. Lolo Oscar, bakit nga po pala kayo nandito? Sino po nagbabantay sa burol ng apo nyo?
Marami namang nagbabantay sa kanya sa bahay. Pumunta lang ako rito para ibigay ang tulong sa pamilya ng namatay. Napakabuti niyo naman po, Lolo Oscar. At nag-abala pa po kayong tumulong para sa iba. Palagi po kayong tumutulong sa amin. Kaya maraming salamat po sa inyo. Nako, wala yon. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo lang rin na magkababaryo? Siya nga pala, ililibing na namin ang apo ko mamayang 2:00 ng hapon. Hindi raw makakauwi ang kanyang mga magulang dahil sa personal na dahilan. Nako, nakakalungkot naman po pala. Hindi nila masisilayan ang kanilang anak kahit sa huling pagkakataon. Lihim kaming nagkatinginan ni tatay. Parang walang nangyari kung makipag-usap sa amin si Lolo Oscar. Para bang hindi siya apektado na meron siyang pinatay na mga tao. Ilang araw din kaming namalagi sa baryong yon para sa aming plano. Hanggang sa mailibing ang dalagitang huli naming inihatid sa baryo. Lihim kaming nagmatsyag sa sementeryo. Kasama sina Bendoy, Kapitan Tarok at si tatay. Nasa likod kami ng malaking puno habang naghihintay sa pagdating ng aswang na balbal. Pagsapit ng gabi, isang nakakakilabot na eksena ang aming nasaksiyan sa loob ng sementeryo. 5 aswang na balbal ang biglang dumating doon. Payat ang kanilang mga katawan. Mahaba ang kanilang mga kuko at ang dila nila ay nakatagdag sa nakakatakot nilang anyo. Pinagtulungan nilang hukayin ng lupa na pinaglibingan sa dalagita at isinunod nila ang libingan ng apo ni Lolo Oscar. Diyos ko, mahabagin langit! Hindi ako makapaniwalang ganyan pala ang itsura ng aswang na balbal. Tatay, Kapitan, nang makita ko po ang mga aswang na yan, takot na takot din po ako noon. Ang husay ng ginawa mo, Bendoy. Nagawa mong labanan ng takot mo. Opo, kuya. Nilabanan ko po talaga ang takot ko para bigyan po ng katarungan ang nangyari kay nanay. Teka lang, huwag na muna kayo magsalita. Alamin natin kung anong ginagawa nila sa katawan ng mga biktima. Pagkatapos nilang kunin ang katawan ng bangkay, binuhat nila ang katawan at dinala sa gubat. Sinundan namin sila at tumambad sa aming paningin ang malaking bahay na nakatayo sa gitna ng kakauyan. Kung ganun, diyan pala nila dinadala ang mga bangkay para kainin. Opo, at dyan din po nila isinasagawa ang ritual. Nang umalis po ang aswang na balbal, pinasok ko po ang loob ng bahay na yan. Natuklasan ko po na meron pa pong silid sa ilalim ng lupa. Basement ang tawag doon, anak. Teka lang, ginawa mo ba talaga yun? Pambihira, hindi ka ba natatakot na kung nahuli ka ng aswang? Ay baka, hindi na tayo nagkita ngayon, anak. Huwag mo nang uulitin ng ganun, ha? Tatay, hindi ko naman po kasi alam na may pamilya pa pala ako maliban kay tatay, Kapitan. Pero ang mahalaga po, ligtas naman po ako, di ba? Ay, siya nga po pala. Diyan ko rin po nakuha yung liabe na ibinigay ko po kay Kuya Sergio. Kung ganun, pag-aari ng aswang ang liabe. Tay, pasukin na po natin ang loob ng bahay. Panahon na po para pigilan sila sa paggasik nila ng lagim. Pagkakataon na po natin para patayin silang lahat. Para mabigyan na po natin ng hustisya ang lahat ng pinatay nila. Handa na rin akong pumasok sa loob. Siguraduhin na lamang natin na walang makakapansin sa atin dahil nasa loob na ng bayan lahat ng mga aswang na balbal. Saglit kaming nagpalinga-linga sa paligid at pinagmasdan kung meron bang nagbabantay na aswang. Malinis, walang bantay. Kaya tara na. Bendoy, anak, huwag kang hihiwalay sa tabi namin ng kuya mo, ha? Opo, tay. Maingat kaming naglakad, papalapit sa kinaroroonan ng bahay. Pagsapit namin sa loob ng bahay, nakita namin na may nakasinding sulo. Habang naririnig namin ang malakas na pag-angil mula sa mga aswang na balbal. Napansin ko
na merong hagdan. Pababa yun, sa ilalim ng lupa. Yun ang basement na tinutukoy ng kapatid kong si Bendoy kanina. Tay, tignan nyo! Dito ho! May hagdan po rito! Sa pagkakataong yun, ay binunot ko na ang liyabe sa bulsa ko. Ganon din ang kutsilyo ni tatay. Si Kapitan Tarok naman ay batuta ang kanyang dinala, habang ang kapatid kong si Bendoy ay latigo ang kanyang hawak. Natitiyak ko pong dito po nila dinala ang katawan ng mga bangkay. Naunang bumaba ng hagdan, si Kapitan Tarok. Sinundan namin siya habang alerto kami sa paligid. Pagpasok namin sa loob, bumungad sa aming paningin ang 4 na kulungan na gawa sa bakal. Nagkatinginan kaming 4. Hindi kami makapaniwala sa itsura ng loob ng silid. Sa gitna noon ay merong mahabang lamesa. Nakapatong ang katawan ng 2 dalagita. Bigla akong kinabahan dahil kakaiba ang katahimikan sa loob ng basement. Nagulat na lang kami nang may biglang nagsalita sa aming likuran. Kasunod ng pagkalat ng mabahong amoy na parabang nabubulok na laman ng hayop. Sinasabi ko na nga ba't may plano kayo? Alam ko na nasundan niyo ko. Malas nyo lang dahil sinadya kong magpahabol sa inyo rito para maikulong ko kayo sa ilalim ng aking bahay. Ngayong natuklasan nyo na ang lihim ko, hindi ako makakapayag na makatakas pa kayo. Nahulog tayo sa patibong. Alam niya ang tungkol sa plano natin. Malakas na tumawa ang aswang na balbal kasama ang kanyang mga alagad. Napaatras kami ng hakbang habang hindi inaalis ang paningin sa nilalang. Sino ka? Magpakilala ka! Huwag ka magtago sa inyo ng pagiging aswang mo, hayop ka! Hindi na mahalaga na makilala niyo kung sino ako. Malapit na rin naman kayong mamatay. Pakawalan niyo kami! Nagpapatawa ka ba? Kayo ang pumasok sa lungga ko. Pagkatapos, hihilingin mo sa akin na pakawalan ko kayo. Alam niyo ba na pinaghandaan ko rin ang pagdating ninyo? Sa katunayan, gumawa ako ng 4 na kulungan para sa inyo. Nagkakamali ka! Ikaw ang makukulong dito! At hindi kami! Tignan na lang natin kung sino ang magbawagi. Hindi ako makakapayag na makaalis pa kayo sa pamamahay ko ng buhay. Sige, kunin silang lahat. Ikulong nyo sa mga kulungan na nakahanda para sa kanila. Mabilis kaming nahawakan ng mga aswang na balbal. Para bang may malakas na puwersa na pumigil sa aming katawan para lumaban. Nagsimulang uminit ang palawit ng suot kong kwintas. Ngunit walang epekto yon sa aswang na may hawak sa aking mga braso. Bawat isang kulungan ay may isang aswang na magbabantay sa inyo. Pero hindi naman ako ganun kasama. Lalabanan ninyo ang mga alagad ko. Kapag nanalo kayo, laban sa kanila, saka lang kayo makakalaya sa kulungan. Tay, Kuya Seryo, natatakot po ako. Huwag ka matakot sa kanila, Bendoy. Labanan mo siya. Alam kong kaya mo siyang labanan. Bendoy anak, gamitin mo sa kanya ang lahat ng mga natutunan mo sa akin. Huwag nyo na subukan lumaban. Ang mga tauhan ko, sinanay ko rin sila sa pakikipaglaban. Sige na, gawin nyo na ang ipinag-uutos ko sa inyo. At kapag kayo naman ang nangwagi, hahayaan ko kayong patayin ng mga taong yan. Kainin nyo sila hanggat kaya nyo. Hindi agad ako nakapagsalita ng mga sandaling yun. Dinala nila kami
Sa kulungan na naghihintay para sa amin, pagharap ko sa pinuno ng mga aswang na balbal, nagbago ang anyo nito. Naging si Lolo Oscar. Teka, ikaw pala ang pinuno ng mga aswang na balbal. Hayop ka, ang sama-sama mo. Hayop ka, matanda ka. Pumatay ka pa ng 5 lalaki sa loob ng bahay mo. Dahil lang ang sabi mo, sila ang pumatay sa apo mo. At naniwala ka naman. Pinasakay lang kita sa mga palabas ko para maging kapanipaniwala ang pagpapanggap ko. Ang saya nga eh. Hindi mo napansin na sinadya kong iwanan na bukas ang pinto. Nang gabing yon, kitang-kita ko ang takot sa mga mata mo. Kaya huwag ka na magpanggap na matapang ka. Dahil alam ko na natatakot ka. Huwag mong isipin na natatakot ako sa'yo, halimaw ka. Wala kang kasing sama. Pati ang apo mo. Pinatay mo rin. Hindi ko siya apo. Hindi ko siya kadugo. Bahagi lang siya ng pagkukunwari ko para mas maging kapanipaniwala ang pagpapanggap ko. Ginawa ko lang siyang pananggalang para hindi ako paghinalaan ng mga tao. Pero ang laki ng pagkakamali ginawa ninyo dahil inalam nyo pa rin ang katotohanan. Hindi ko hahayaan na mabuhay pa kayo. Kaya simulan nyo ng magdasal habang may oras pa kayo. Mabubuhay kami. Ikaw ang mamamatay sa lugar na to, Oscar. Kahit ano sabihin mo, ipagkakalat ko sa buong baryo na ikaw ang aswang na pumatay sa mga dalagita. Kampung ka ni Satanas! Kahit na anong sabihin mo, hindi na tumatalab sa akin ang mga ganyang-ganyang salita. Ang isipin nyo ay kung paano pa kayo makakatakas sa kulungan na nakahanda para sa inyo. Ngumisi ang pinuno ng mga aswang at pagkatapos ay tuluyan na kaming ipinasok sa loob ng kulungan. 2 aswang na balbal ang katapat ko. Samantalang sina Tatay, Kapitan Tarok at Bendoy naman ay tig-iisa lang ng mga aswang na makakalaban. Bumundol lang kaba sa aking dibdib dahil sa labis na pag-aalala para sa kanila. Tay, Bendoy, Kapitan, mag-iingat kayo. Huwag mo akong alalahanin, anak. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Muli kong tinignan si Lolo Oscar. Nakatayo siya sa gitna ng labas ng aming kulungan. Sa tapat mismo ng 2 bangkay na nakahiga sa ibabaw ng lamesa. Sige, mga alagad. Gawin nyo na ang ipinag-uutos ko. Ipatikim nyo sa kanila ang bunga ng kapangasang ginawa nila sa bahay ko. Gawin nyo na! Malakas na tumawa si Lolo Oscar at sa pagkakataong yun ay ipinakita niya sa amin kung paano niyang nilapa ang katawan ng mga bangkay. Halos masuka ako sa ginawa niyang yun nang punitin niya ang tiyan ng isang babae. Sumubsob siya sa tiyan ng biktima. Isinunod niya ang katawan ng kanyang apo. Winakwak niya ang dibdib nito at kinain. Walang kaalam-alam ang pinuno ng mga aswang na isa sa mga bangkay na kinain niya ay nilagyan namin ng lason. Halimaw ka! Isa kang kampo ng kadiliman! Mamamatay ka rin! At masaol pa sa mga biktima at sasapitin mo! Brutal ka rin na mamamatay! Tandaan mo yan! Tumigil sa paglantak ng katawan ng bangkay si Lolo Oscar. Nagkulay pula ang kanyang mga mata at sa isang iglap ay muli itong bumalik sa pagiging aswang na balbal. Halos magwala ako sa loob ng kulungan, ngunit bigla kong naramdaman ang pagtama ng kalmot sa aking likod. Gumanti ako ng saksak sa aswang gamit ang liyabe na may tari. Pero hindi yun ininda ng aswang. Sa halip, nakangisi silang nakatayo sa harapan ko na para bang naghihintay ng utos ni Lolo Oscar. Habang si Tatay sa kabilang kulungan ay naririnig kong nakikipaglaban na rin sa aswang.
Ito na magiging katapusan mo! Hayop ka! Umatake ulit ako sa dalawang aswang, subalit naiiwasan nila ang pag-atake ko. Gumanti sila sa akin ng suntok, kaya ilang beses akong bumagsak sa sahig. Nakangisi silang humahakbang papalapit sa akin at hindi ko nagawang maiwasan ang pangalawa nilang pag-atake. Kinalmot nila ako sa dibdib. Ramdam na ramdam ko ang sakit. Pinilit kong bumangon. Gumanti ako sa kanila. Tumama ang talim ng liyabe sa leeg ng isa sa mga aswang na umatake sa akin. Pero hindi siya natinag. Anak ng, bakit hindi nila iniindan saksak ko? Kahit nilastas ko na ang kanilang leeg, patuloy pa rin sila sa pag-atake sa akin. Dahil mga immortal sila. Wala silang kamatayan. Kuya Seryo, huwag ka maniwala na wala silang kamatayan. Nililinlang ka lang niya. Hanapin mo ang kanilang kahinaan. Tinapunan ko ng masamang tingin ang aswang na balbal na si Lolo Oscar. Kaya napansin ko ang nangyayari sa kabila ng kulungan. Sa kinaroroonan ng aking kapatid, nakita ko si Bindoy. Nakikipaglaban siya sa balbal gamit ang kanyang latigo. Sa unang pagkakataon, humanga ako sa aking nakababatang kapatid sapagkat nakita ko kung gaano siya kahusay sa pakikipaglaban. Bakit ka natitigilan, ha? Natatakot ka na ba? Gunggong, hindi ako natatakot sa'yo. Ikaw ang dapat na matakot sa pagkaing nilalantaan mo. Nagbago bigla ang reaksyon ng muka ni Lolo Oscar at napasulyap siya sa katawan ng bangkay na nilalantakan niya. Samantala, bigla kong naramdaman ng pagtama ng kalmot sa akin likod, kaya hinarap ko ang unang aswang na umatake sa akin. Inipit ko ang kanyang leeg gamit ang aking dalawang hita. Bumagsak ito sa sahig. Napasigaw ako sa sakit dahil sa pagtama ng sahig sa katawan ko. Bagay na nagustuhan naman ni Lolo Oscar. Magaling! Napakaganda ng eksenang pinapanood ko! Habang tumatawa si Lolo Oscar, sinamantala ko ang pagkakataon na nakahandusay ang aswang sa sahig. Gamit ang liyabe na may tari, inatake ko ang batok ng aswang na balbal. Bumulwak ang dugo nito mula sa kanyang sugat. Nagkikikisay ang katawan ng aswang. Bumula ang bibig at lumabas ang kulay itim na likido. At napatunayan ko na ang kahinaan pala ng mga aswang na balbal ay nasa batok. Nakita yon ng isa pang aswang na balbal, kaya't napaatras ito at natigilan. Subalit sumugod ako. Nilapitan ko ang kanyang kinaroroonan. Tumalon ako at inatake ko ng saksak ang batok niya. At dahil nakita ni Lolo Oscar kung paano ko rin napatay ang isa pang aswang, nagwala ito dahil sa galit. Hindi maaari. 2 balbal ang ibinigay ko sa'yo, pero natalo mo sila ng ganong kabilis. Hindi ako makakapayag. Hindi ako tutupad sa mga pinag-usapan natin. Wala kang isang salita, demonyo ka! Ginawa ko ang lahat para manalo sa laban na to. Hindi ka patas! Sino bang aswang ang patas? Hindi ako papayag na matalo mo ko na ganun-ganun na lang. Hindi mo ba talaga nakikilala ang sandatang ginamit ko sa kanila? Tignan mo maigi! Itinaas ko ang aking sandata. Napakunot ang noo niya dahil sa pagtataka. Sandali lang. Paano napunta sa'yo ang sagrado kong armas? Bakit? Nagtataka ka na rin ba na baka ito naman ang gamitin ko para patayin ka? Ibalik mo sa akin yan, hayop ka! Kunin mo kung kaya mo! Lumapit sa aking kulungan ang aswang na balbal na si Lolo Oscar. Dala ng labis kong galit.
Sinipa ko ng malakas ang pintuan ng kulungan at nagulat ako nang masira ko yun. Nagulat din si Lolo Oscar. Hindi ako nagdalawang isip. Agad ko siyang inatake ng suntok sa muka. Bumalandra siya sa dingding. O ano? Nagulat ka ba, ha? Paano mo natanggal ang kandado ng kulungan? Naisip ko na baka dahil yun sa suot kong agimat na ibinigay sa akin ni tatay. Kaya ngumisi ako nang nakakaloko. Hindi na mahalaga kung paano ko nasira ang kulungan. Ang mahalaga ngayon, mapapatay na kita. Pupulbusin kita, gunggong ka! Hindi mo ako basta mapapatay. Hindi ako isang ordinaryong nilalang. Humaba ang kanyang dila. Pumulupot yun sa aking braso. Nabitiwan ko ang aking liyabe at tinamaan niya ako ng suntok sa muka. Bumalandra ako sa pintuan ng kulungan. Nakita yon ng aking ama na abala pa rin sa pakikipagpambuno sa aswang. Mag-iingat ka, anak! Labanan mo siya! Huwag kang papatalo! Mamamatay na lamang kayo. Nag-uusap pa kayo. Mga inutil. Mga wala talaga kayong kwenta. Hindi ba kayo natatakot sa akin? Hindi talaga ako natatakot sa'yo, halimaw ka! Dapat ikaw ang matakot! Dahil sa oras na makalaya na ang mga kasama ko, yun na rin ang magiging simula ng kamatayan mo! Mabilis akong bumangon. Inatake ko siya ng suntok. Tinamaan ko siya sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa saig. Samantalang si Kapitan Tarok naman ay nagawa na rin niyang mapatay ang kalaban niya. Sinamantala ko ang pagkakataon na nakahiga pa ang pinuno ng mga aswang. Nilapitan ko ang kinaroroonan ng aking mga kasama. Sinipa ko ang pintuan ng kanilang kulungan. Pinatay ko ang kanilang mga kalaban. Hanggang sila ay tuluyan ng nakatakas. Pinagtulungan namin ang pinuno ng mga aswang na balbal na si Lolo Oscar. Tay, kuya! Ako nang bahala sa pintuan! Labanan niyo po ang pinuno ng mga aswang! Magbabantay po ako para hindi siya makatakas! Isang tangulang ang itinugon ko, sabay sipa sa dibdib ng aswang. Bumagsak ulit siya sa saig, kasabay ng pagsuka niya ng dugo. Pagbangon ng aswang, pasuray-suray siyang tumayo. Ano? Anong nangyayari sa akin? Bakit ako nanghihina at nahihilo? Mabuti nga sa'yo, gunggong ka! Anong ginawa niyo sa akin? Anong ginawa niyo? Ang kinain mo kanina ay nilagyan namin ng lason para manghina ka. Kaya simulan mo na magdasal sa Diyos mo na si Satanas! Hindi! Hindi totoo yan! Totoo! Dahil nararamdaman mo na, di ba? Unti-unti kang manghihina. Bukod pa sa gagawin namin sa'yo, mararamdaman mo rin kung gaano kasakit ang mamatay. Katapusan mo na! Dinampot ko ang liyabe at nilaslas ko ang kanyang leeg. Isinunod ko ang kanyang batok. Hindi ko siya tinigilan hanggat hindi natatadtad ng saksak ang kanyang buong katawan. Umusok ang kanyang sugat. Nagkakakawag ang kanyang mga kamay. Pinanood namin kung paano unti-unting nasunog ang katawan ng pinuno ng mga aswang hanggang sa malusaw ito at maging isang kulay itim na likido. Saka ko lang naramdaman ang panghihina ng aking katawan. Kuya! Napatay mo siya! Natalo mo ang aswang na pumatay sa nanay natin! Sa wakas, nabigyan na rin ng katarungan ang mga naging biktima niya. Inalalayan ako ni tatay na lumabas sa basement hanggang sa pagsapit namin sa labas ng bahay. Dumukot ng posporo si tatay. Sinindihan niya ang bahay. Hindi kami umalis sa lugar na yon hanggat hindi yun natutupok ng apoy. Inabot kami hanggang umaga bago kami tuluyang bumalik sa bahay ni Kapitan Tarok. Inihatid niya kami sa aming sasakyan. Nang mga sandaling yon ay alam na rin ng mga tao ang tungkol sa pagiging aswang ni Lolo Oscar. O paano? Masaya akong
Maihahatid kayo ng ligtas. Kayo na ang bahala sa anak-anakan ko, ha? Tay, ayos lang po ba talaga sa inyo na sumama po ako kina kuya at tatay Hiner? Aba, oo naman, anak. Sila ang totoong pamilya mo. Pwede ka pa namang dumalaw dito, di ba? Tama siya, bunso. Matagal ka naming hindi nakasama eh. Tsaka, magpapaturo pa ako sa'yo kung paano gumamit ng latigo eh. Kuya! Kaya wag ka na malungkot ha. Dadalasan naman natin ang pagbisita kay Tatay Tarok mo eh. Niyakap ko ang kapatid ko. Alam ko kung gaano kahirap para sa kanya ang iwanan ang kinagisnan niyang ama. Lumapit si tatay kay Bendoy at inakbayan niya sa balikat ang kapatid ko. Ganito na lang anak, para hindi ka malungkot. Magpapagawa ko ng bahay dito. Ililipat ko ang punerarya. Aayusin lang natin ang mga dokumento. At dito na tayo titira. Talaga po? Tumango ang aking ama bilang tugon sa tanong ni Bendoy. Ako man ay nagulat din sa sinabi niyo ni tatay. Pero masaya ako dahil masaya rin ang kapatid ko. Pagkatapos naming magpaalam ay sumakay na kami sa karon ng patay. Bumalik kami sa puninarya at kagaya ng pangako ni tatay kay Bendoy, tinupad niya ang pangako niya sa kapatid ko. Sa ngayon ay bumalik na sa katahimikan ang baryo ng Mantagbak. Paminsan-minsan ay nagkakasama kami ni Kapitan Tarok habang ang kapatid ko naman ay nagpatuloy sa pag-aaral. At nabuhay kami ng mapayapa na magkakasama at punong-puno ng pagmamahal. Hanggang dito na lamang po, Sir Blair, ang kakaibang istorya ng buhay ko. Sana ay nagustuhan niyo po ang pagbabahagi ko sa nakakatakot na karanasan at pakikipagsapalaran ko laban sa mga aswang na balbal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.